ko ang aking bayan. Pagkat utang ko rito at magiging utang pa ang aking kaligayahan. Marami akong kapaniwalaan sa Diyos, sapagkat nawalan ako ng pananalig sa tao. Halos 7 taon akong naiwanan sa aking bansa. Ang sabi ng ilan, marahil nakalimutan mo na ang lahat ng tungkol dito. Medyo ang kabaliktaran. Kahit na ang aking bansa ay tila nakakalimutan ako, lagi kong iniisip ito. Ang maging masaya ay hindi na mahuhulihan magpakasama sa kamangungan. Hindi ang kriminal na pupawi ng iba, ngunit ang mga taong matagal. Ang mga tao hindi nagrereklamo dahil nagsipitin. Sinabi mo na hindi sila nagdurusa dahil hindi mo nakita pa nilang mga puso na nagdugo. Napansin ko na ang kamura kapag durusa ng bawat tao ay nasa direktang proporsyon sa mga kalayaan nito o sa mga pagpiling nito na naaayon sa mga sakripisyo o pagtamak sarili ng mga ninunong. Ang pagdating ni Crisostomo Ibarra mula sa Europa at ang unang pagkikita nila ni Padre Damaso. Sa gitna ng kasiyahan sa bayan ng San Diego, dumating si Crisostomo Ibarra mula sa Europa. Isang binatang puno ng pag-asa, dala ang mga pangarap para sa kanyang minamahal na bayan. Ngunit sa kanyang pagbabalik, hindi niya inaasahan ang mga anino ng kadilimang magtatangkang sumira sa lahat ng kanyang layunin. Padre Damaso, ginagagalak ko kung muli kayong mag-ibig. Bakit kailangan bumupang pambalik dito, Ibarra? Hindi mo ba alam ang pangalan mo yung mga plano? Ang kinabukasan ng bayan ay hindi may natago. Kaya magtulungan tayo. Kasama sa kasiyahang ito ang mga pamilyar na mukha sa bayan. Si Doña Victorina, kilala sa kanyang pagkukunwaring may dugong Europyo. At si Maria Clara, ang dalagang iniingatan ng mga sikreto ng kanyang nakaraan. Ano ba naman
Ginoo. Ano namang balak mo sa bayan natin? Kailan mo ipapakilala ang fiancé mo sa akin? Maraming salamat, Doña Victorina. Ang aking balak ay para sa bayan, hindi lamang sa sarili. Matapos ang kasiyang naganap, ay inanyayahan ni Kapitan Tiago si Ibarra sa kanyang tahanan para sa isang piging. Tagpo sa bahay ni Kapitan Tiago. Bienvenido de vuelta, Don Crisostomo. Gracias, ¿cómo estás? Kapitan Tiago, talagang pinagandaan niyo ang aking pagbabalik. De nada, estoy bien. Alam kong 7 taon kang nawala dito sa Pilipinas. Ito nga palang nag-iisa kong kapatid, na si Isabel. Magandang araw, Ginong Ibarra. Siguro naman ay kilala mo na si Doña Victorina at ang kanyang asawa na si Don Tiburcio. Kapitan, nagkausap na kami kanina. Mabuti kung ganun. Kaya nga pala, Ibarra. Ito si Senyor Ibarra, ang ating tenyente ng Guardia Civil. Kinagagalak kong makilala ka, Tiniente. Ganun din ako, Ginoong Bara. Kinalulugod kong makita ka. Tama na yan, Tiago. Paupuin mo na si Crisostomo at ihahanda ng mga pagkain. Buenas noches, mga amigo. Lalo sa matalik na kaibigan ng aking ama, na si Padre Damaso. Alam kong ikaw ang anak ng nasirang-sirang Payet Ibarra. Nais ko lamang ipaalam sa iyo na kahit kailan hindi ko itunuring na matalik na kaibigan ng iyong ama. Upang mabawasan ang tensyon sa pagitan ng dalawa, ay nagsalita si Kapitan Tiago. May ba tayo? Kamusta naman ang pag-aaral mo sa Europa, Don Crisostomo? Mabuti naman, Kapitan, dahil hindi lamang kaalaman sa siyensya ang aking natutunan. Bagkus ay pati na rin ang uri ng kanilang pamumuhay. Ngunit, likas pa rin mangmang ang mga Indyo. Kahit saan pa sila mag-aral, kaya ikaw, Ibarra, nais mo bang mapabilang sa kanila? Nang dahil sa sinabi ng pari, ay nasaktan ng damdamin ni Ibarra. Kaya agaran itong nagsalita at nagpaalam. Ako lilisan na kami, Kapitan. Maraming salamat sa paanyaya sa salong-salong ito. Sandali lang, Don Crisostomo. Parating pa lang si Maria Clara. Sa susunod na lamang, Kapitan. Marami pa po akong gagawin ngayong araw. Lumabas na si Ibarra, subalit ay sinundan siya ni Teniente Guevara. Ginoong Ibarra. Anong may paglilingkod ko sa inyo, Teniente? Nais ko lamang ipaalala na mag-ingat ka dahil baka mangyari sa iyo ang sinapit ng iyong ama. Anong nalalaman niyo tungkol sa aking ama? Siya ay namatay sa loob ng bilangguan. Sa bilangguan, nakulong ang aking ama. Oo, dahil siya ay pinagbintangang erehe at Pilipos Cristo ni Padre Damaso. Ang pagbisita ni Crisostomo Ibarra sa bahay nila Maria Clara. Magandang umaga, Tia Isabel. Magandang umaga rin sa iyo, Iho. Nariyan po ba si Maria Clara? Umupo ka riyan at tatawagin. Pasok po, Tia. Nariyan si Crisostomo. Paghihintay mo pa ba siya? Hindi na po, Tia Isabel. Hindi ba talaga kumukupas ang iyong ganda?
Nagtungo si Maria Clara at si Ibarra sa isang hardin. Punta ka lang sa Europa, tumamit lang yung mga salita. Maraming madaming babae nagulog sa mga pambobola mo. Alam mo bang ako isang mapalad? Mapalad? Dahil sa mga babae mo? Mapalad dahil pinagpasya ng aking magulang na ikasal sa isang magandang babae na ngayon nasa harap ko na. Sus, bidola mo pa ako. Patawarin mo ako sapagkat kailangan ko ng mauna. Dahil bukas ay araw ng mga patay. Hanggang sa muli, Maria. Sandali. Ibigay mo ito sa iyong mga magulang. Maraming salamat. Mag-iingat ka, Crisostomo. Trahedya sa kumbento. Kailangan na natin umuwi, Basilio. Si Inay ay nag-aalala na sa atin. Hintayin muna natin magkampana, Crispin. Wala pa tayong maibibigay na salapi kay Inay. Hindi nyo dapat pinapakailaman ng kapana. Ikaw, sumama ka sa akin dahil ninakaw mo sa lapit. Bitawan mo siya. Ayoko po. Wala pa akong kasalanan. Hindi pa ako nagnakaw. Tama na po. Kuya, tulungan mo ako! Papatayin nila ako dito! Nang makaalis ang dalawa, pilit niyang binabangon ng kanyang sarili at tumakas siya gamit ang lubid ng kampana. Sa bawat sulok ng bayan, nag-iingay ang kasayahan. Ngunit sa kabilang dako, isang inang nagdurusa ang umiiyak sa paghahanap ng kanyang nawawalang mga anak. Si Sisa, biktima ng kawalang katarungan, ay unti-unting nasisiraan ng bait. Christine! Basilio! Asan kayo mga anak ko? Sagutin niyo ang ina niyo! Sa kabila ng dinaranas ni Sisa, ay may mga taong kaya pa rin siyang pagtawanan. Ayan na naman si Sisa, napabalo sa paghahanap ng mga anak nyo. Sino ba namang di mababaliw kung ganun yung mga anak niya? Magnanakaw! Totoo yan! Mabubuti mga bata sila Crispin at Basilio! Mahal na mahal nila ako! Hindi sila magnanakaw! Sa gitna ng kanyang pagdurusa, si Sisa ay iniwan ng mga taong sa halip na umunawa ay naging bahagi pa ng kanyang pagkawasak. Sa kalmadong tubig ng ilog, nagtagpo si Ibarra at Elias. Dalawang lalaking magkaiba ang pananaw, ngunit parehas ang hangarin. Ang kalayaan ng bayan mula sa bulok na sistema. Ibarra, ang sistema ay bulok. Hindi sapat ang paaralan na iyong nais. Kailangan natin ng pagbabago. Kung walang karunungan, paano tayo lalaya? Pero paano kung tama ka, Elias? Hindi madali ang lahat, pero kailangan hindi tayo susuko. Habang si Ibarra ay abala sa kanyang mga plano para sa bayan, si Maria Clara ay humarap sa sariling laban.
ang pagtuklas ng isang lihim na babago sa lahat ng kanyang nalalaman. Ikaw ang tunay kong ama. Bakit mo ako pinagkait sa sarili kong ina? Lahat ng ginawa ko ay para sa iyong kapakanan, Maria Clara. Ang mga na gusto ko ay hindi kaya ibigay ng iyong mga kasinungalingan. Natundahan tayo ng Diyos na Biblia ang totoo. Kaya magsimula kang mangumpisal. Di mo ito pwedeng sabihin kay Tiago, masisira ako sa kanya. Kung gayon, ay totoo nga. Totoo nga kayo ang tunay kong ama. Halika na, anak. Hindi ako makapaniwala na ikaw ang magkatawa ko pala ay isang malaking pagpapanggap. Kilalanin niyo ako lahat na may takot sa Diyos, ngunit ikaw ang aking tunay na ama ay isa palang makasalanang Friday. Ayaw ko nang makita ka, Padre. Magpahingawa tayong lahat ng Panginoon. Sa isang pulong sa bayan, nagwakas ang pangarap ni Ibarra. Ang kanyang pagkilos para sa bayan ay binigyang kulay ng kasinungalingan at kasakiman. Huli ka! Ibarra! Ikaw ang salarin! Walang kasalanan si Ibarra. Ako ang inyong harapin. Marilyn! Magtuloy na tayo. Muling pagkikita ni Sisa at ni Basilio. Nay! Ba't mo ako iniwan?
Sinimulan na nga sunugin ni Basilio ang labi ni Elias at ang kanyang ina. Inay! Inay! Inay!
hindi sa magnanakaw.